Isang mapagpalang araw po ng Friday at sa araw po na ito, ipagpatuloy po natin ang ating pag-aaral tungkol po sa learning from Jesus parables. At sa araw po na ito, pag-aralan po natin ang Book of Matthew chapter 20 verses 1 to 16. Ngunit babasahin ko po ang verses 1 up to verse 6. For the kingdom of heaven is like a landowner who went out early in the morning to hire workers for his vineyard. He agreed to pay them a denarius for the day and sent them into his vineyard. About 9 in the morning, he went out and saw others standing in the marketplace doing nothing. He told them, "You also go and work in my vineyard, and I will pay you whatever is right." So they went. He went out again about noon and about 3 in the afternoon and did the same thing. About 5 in the afternoon, he went out and found still others standing around. He asked them, "Why have you been standing here all day long doing nothing?" The word of God. Alam nyo ba ang old saying na sinasabi ng mga Amerikano, a conservative is a liberal who has been robbed or mugged. And a liberal is a conservative who has been arrested. Ang ating notions of justice, mga kaibigan, ay kadalasan hindi uubra kundi ma-influence lamang ng ating sariling circumstances o pangyayari sa buhay at ng ating mga opinions about what we and others deserve. Ating ididiin o i-insist na ang justice has to do with equality, o patas na paraan. Ngunit kadalasan, mga kaibigan, ang salitang justice ay ating binabaliwala upang hindi ito ma-apply sa mga tao o bagay na ayaw natin. At sa araw na ito, kaibigan, si Jesus ay magtuturo sa atin ng labag sa ating pag-iisip or labag sa ating paniniwala kung ano ang tama o patas na paraan. So baka wala na yatang nakaka-offend na words mula kay Jesus tungkol sa mga tinatawag ethical standard maliban rito sa kanyang parable of the workers in the vineyard dito po sa Matthew 20 verses 1 to 16. Inahalintulad niya ang kingdom of heaven or the way things are when God sets the standards. Sa isang kalagayan o isang situation na ang isang taong hardworking, isang taong reliable ay nawalan ng identity. So ganito po ang kwento. Early in the morning, ang isang landowner, which is ito po ay nagre-represent sa Diyos sa parable po nito, nag-hire ng mga tao na magtrabaho sa kanyang vineyard sa standard na pang-araw-araw na sweldo. Nag-hire rin siya ng additional people na 9 a.m. mag-umpisa trabaho, merong noontime or tanghali at merong 3 p.m. at saka nag-hire siya na mag-work sa 5 p.m. At sinabi sa kanila na bibigyan sila ng sahod ayon sa kung ano ang tama. Nang matapos na ang matinding init ng trabaho, ang una na binayaran nitong boss na ito, ang una niyang binayaran ng standard na sweldo ay yung isang oras lang ang pagtatrabaho. At binayaran niya rin ng the same amount na kanyang ipinangako doon sa nagtrabaho mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog ng araw o buong maghapon. So noong ang mga miyembro ng buong araw na nagtatrabaho ay tumanggap na ng sweldo, they received the same amount. Tumanggap sila ng sweldo, they received the same amount exactly kung ano ang ipinangako sa kanila ng boss. Kaya nagalit itong mga nagtrabaho ng buong araw. No? Dahil bakit ang tagal nila na magtrabaho, parehas pa rin ang sweldo sa isang oras lang ang trabaho? So hindi sinabi ng Biblia kung ano ang reaksyon noong mga isang oras lang ang trabaho. Baka umuwi sila agad at siguro inisip na mayroong pagbabago sa puso ng boss nila o ng landowner. So, o baka baka yung mga dismayadong accountant in the vineyards, nag-umpisa nang i-update ang kanilang mga resume. So, parang wala sa ayos kung ating titingnan, kaibigan, ang ginawa ng landowner.
walang ka sense. At least from an economic perspective. Ngunit ganyan talaga ang punto nito. Jesus' parable often include absurd behavior to deliver their message. At sa kwentong ito, it is characterized of what it means to call God righteous or just. Noong nangako ang landowner na siya po ay magbayad whatever is right, ang ibig sabihin nito ay whatever is just. Yan po ang nangyayari dyan, di ba? So, kung uulitin natin, ang parable of the laborers in the vineyard ay isang parable about God's graciousness. Napaka-gracious ng Panginoon. Napakasagana or excessive ang likas na hilig ng Diyos na magbigay at mag-alaga. It violates our instinct about fairness. So, ang ganitong justice ay napaka-gaspang tingnan. Parang hindi naman po attentive ang Diyos sa mga taong matapos magpakatino sa kanilang ginagawa ay hindi pa makatanggap ng pabor mula sa amo o sa boss nito. But then again, ang parable of the laborers in the vineyard, ang landowner sa parable nito ay nagbigay sa mga nagreklamo mga trabahante ng bayad batay sa kung ano ang kanyang ipinangako sa kanila. So ang unang lesson na makikita natin sa parable of the workers in the vineyard ay ganito, no? The parable of the vineyard or laborers or workers in the vineyard is about the 9th or 10th commandment. Ano ba ito? In a very real sense, ang parable ay tungkol po sa covetousness. Bakit ang covetousness o pagnanasa sa mga bagay na nasa ibang tao na wala sa inyo ay ang lesson mula sa parable na ito? Kasi ganito, hinahangad o ninanasa natin kung ano ang pinili ng Diyos na ibibigay sa iba, di ba? So a parable is essentially an elaborate allegory. Tingnan natin ang mga sarili natin mula sa kwentong ito at i-apply natin sa ating mga sarili. Sa totoo lang, madalas tayo po ay may inggit sa mga achievements o natanggap ng ibang tao na wala po sa atin. Kahit anong uri ng relationship, magkaibigan, magkumari, magkakapatid, mga office mates or law office mates dyan, kasama dati si Tikla, si Tikling at si Tiklo, ngayon hindi na dahil sa inggit, dahil sa covetousness. So, it's a problem. Ang punto po rito ay not necessarily na ang ibang mga tao ay makatanggap mula sa Diyos na hindi natin natanggap o mas maganda ang natanggap ng iba kaysa sa atin. Ang problema ganito, ang kanilang natanggap ay katulad din sa natanggap natin, ngunit hindi lang sila deserving na makatanggap nito. Diyan po nag-umpisa ang covetousness. Hindi po sila karapat dapat tumanggap maliban po sa atin, di ba? So not nothing, maybe, but certainly not the same. So ang mga manggagawa sa parable na ito ay tulad din sa mga forgiven sinners sa loob ng simbahan o pulpito. So meron po tayong tendency to covet, to be resentful of what others receive from God. Tulad na ipinakita ng mga laborers sa parable na ito. So kaya tinanong ng owner of the vineyard ang mga nagtrabaho ng matagal at nagtrabaho ng todong-todo para sa kanya. Sabi niya, am I not allowed to do what I chose with what belongs to me? Or are you envious because I am generous? Yan. So ang point rito is that God's grace, God's mercy, and forgiveness ay karapatan ng Diyos kung ano ang kanyang nakita na karapat-dapat. At ang resulta po nito, kaibigan, kapatid, we covet God's power to forgive and God's control over who is forgiven and how. So the parable of the laborers in the vineyard is about coveting, about our frustration with what with the grace of God is as it applies not to us but doon po sa iba. So ang message po nito is life is not fair and we must praise God. So the second lesson, which is the last for today, the parable of the laborers in the vineyard is about the first and the last. Diba? Sabi dito sa the last will be the first and the first will be the last. Hindi lang ito summary dito sa verse 16, chapter 20, but a critical aspect of the New Testament theology. So sana po sa araw na ito, mayroon po tayong natutunan. Tayo po ay manalangin.
Our Father in heaven, thank you for this parable of the workers in the vineyard. We hope and pray, Lord, that whatever things na naka-assign sa amin, we will never complain in the presence of God. And teach us, Lord, to avoid covetousness because it is the thing that will hinder our growth in you. Bless us, Lord, with faithfulness to serve you more and more. This is our prayer in Jesus' name. Amen.